At inabot na nga ng part 2. Siyempre, kinuha ko muna yung sa taas. Ito yan, napakalaki. Tumimbang nga to ng 4 kilos eh. At sumakay na nga tayo sa manual elevator. At tayo nga ay nag-drive na. Binaybay na natin itong kalsada. Hindi naman tayo pwede sa tubig eh. Hindi biro yan, joke na yan. At tayo ngayon naglakbay patungo sa Pasay. At dumating na kinakatakot ko. Ayan nga, at wala na siyang buhay. Paminsan-minsan talaga ay nangyayari yun. Kaya mag-move muna tayo. Proceed na tayo sa area kung saan natin susurrender yung malaking sawa na galing ng Mandaluyong sa Old Sanica. Napansin ko rin kasi dun sa pinaglagyan niya na container, wala siyang ventilation, wala ring mga butas. Yun siguro yung naging cause kung ba't namatay siya. Hindi naman basta-basta mamamatay ang ahas kung meron siyang angkop na ventilation or daluyan ng hangin dun sa pinaglalagyan sa kanya. Kaya nga hindi namin ina-advise na kung may mahuhuli kayong ahas, ilalagyan ng tape ang bibig dahil madalas ito ang cause o dahilan ng kanilang pagkamatay. Wala rin naman may gusto ng ganong pangyayari. Kadalasan kasi ay natatakot sila. Palibasa nga, ahas, iniisip kagad ay may kamandag. Kaya minsan nalalagyan nila ng tape ang bibig or basta na lang ilalagay sa lagayan na nakasecured at sinisigurado nilang hindi makakatakas. Kaya siguro hindi na nila nilagyan ng butas yung container na pinaglagyan. Bueno amigo, at nakarating na nga tayo sa loob ng 1 week na biyahe. Biro lang yun. At nag-fill up na nga muna tayo. And after is kukuha na siya ng timbang. Ayan nga, at tinimbang na siya. Umabot siya ng 4 kilo mahigit. Kasi mabigat eh. 4.1 to be exact kilo. English yarn. At tulad ng dati, niready na yung mga diaryong babasahin niya habang nasa loob siya ng container. Maniwala ko sa iyo. At naipit pa nga yung paa ng ahas. Hindi biro yan, At joke na tawanan yan. natin yung receiving copy na kanina pinipila pa natin. Ayan o, yun lang at salamat. Bye mga kadakma, ingat palagi.